Because the topic is relatable, Okay. the story is kinda real, Mhm. and the acting is superb. Yes, 'Di yes. ba? And welcome to the Sunday edition of the TT Show. This is Alvin Ignacio, the diva that you love. Together with Miss Pagkamaring Uto Maldita. Hi, this is Alex Brasas. Siyempre pa, ang saya-saya, di ba? This Sunday, pag-uusapan po natin ngayon ang pelikulang everyone is really talking about. And not just talking about, majority of the Filipinos have watched it. Dahil, ilan na nga ba ang kinita nito, Mare? I think umabot na sa 150 million. Okay. So, ang mga drama-drama sa Or buhay. madadagdagan pa yun. So, ang mga drama-drama sa buhay, alam nyo na. Ang pag-uusapan po namin sa aming Easter Round ay ang pelikula na Meet, Greet, and Buy. Sino-sino nga ba ang bida rito, mahal? Hataw na hataw raw ito sa takilya. Well, of course, there's Piolo Pascual, Joshua Garcia, si J.K. Labajo, si Bel Mariano, and the Diamond Star, Ang Maricel nag-iisang Soriano. Maricel Soriano. Mm-mm. Prior to it being shown, people were apprehensive na baka hindi to panoorin ng mga tao. Kasi nga, may mga totoong trahedya ang nangyayari sa kasulukuyan, di ba? May binaha, may naging natabunan sa lindol ang mga mahal na sa buhay, inanod, kung ano pa. So, tapos parang nagdadagdag pa ng tension yung political atmosphere. So parang people were thinking Skeptical? na hindi ito yung parang pelikulang dapat ipalabas. Kasi parang lalong bibigat ang dibdib mo. But, it has proven everyone wrong kasi nga humataw sa takilya. And so far, from the reviews I've been reading and the word of mouth, nababasa ko rin, at sabi sa akin ng mga tao nakapanood na, everyone is raving about it. Sa tingin mo man, bakit hinaplos ng pelikula ang puso ng mga Pilipino at this time? Because the topic is relatable, Okay. the story is kinda real, Mhm. and the acting is superb. Yes, yes. Diba? Mm-mm. For one, this is a family movie that centers on the matriarch na may sakit na cancer. May sakit na cancer na ayaw nang magpagamot. Yeah, parang ano na siya, Tanggap niya na. resigned to the fact na she Tanggap will niya. die. Oo. Diba? She's going to die anyway. Ayoko Oo. nang pahirapan pa ang sarili ko. Oo. Ayaw niyang makalbo, ayaw Oo. niyang pumangit, and all those Yeah. things. Parang she refused chemotherapy na. She's diba? refusing Parang, chemotherapy na. And then, her kids are insisting na, no, ma, ilalaban ka namin. Yung family dynamic, kuhang-kuha ng movie. Kasi, it reflects yung isang pamilya na nagkaroon ng matinding problema and how they cope with the problem. Okay. The problem being yung may cancer ang nanay nila. And ticking of the clock na sooner or later. May ano na eh, May taning. Oo, may taning na. Ang ano dito is, how will her children react dun sa kanyang Request na ayaw na niya, ganun. Parang, she wants to live normal lang, kahit na abnormal ang sitwasyon niya, di ba? Yun yung yung may nagtalong magkapatid, may nag-away, may hindi magkasundo, merong parunggitan, merong batuhan ng Kung ano-ano. di ba? Yung ganon. So it is very Pinoy in theme and very Pinoy in heart. So that is something that the audience saw na lalong nagpaano sa kanilang damdamin. At I think yung pinakamagandang naging take home ng mga tao sa pelikula is the fact na talagang dapat magmahalan tayo bilang magkakapamilya At magkaisa at alagaan natin ang isa't isa. At huwag natin ilagay ireserba ang pagmamahal sa panahong kukunti na lang ang oras. Dapat araw-araw ipakita, iparamdam nyo na mahal nyo ang isa't isa. At sinasabi nyo, hindi nyo lang ginagawa. Sinasabi nyo sa mga mahal nyo
na mahal niyo sila. Kaya sabihin ko na mahal ko si... Charot. Ay, iba naman yata yun. Hindi Iba naman naman yan. family ano yun eh. But what Romantic is also... yan. But what is also getting the approval of everyone is the top-notch acting of the cast. Oo, especially Maricel and Miss Maricel Joshua. Soriano, everyone, si Maricel muna. From all the reviews I've read, from all the people I've talked to, have seen and has been raving about the movie, this is Maricel Soriano's best performance. At talagang karapat-dapat na raw siyang maka-Grand Slam sa role Tsaka na ito. makaulian. At higit sa lahat, na why ang Urian Snub, malif na, at maibigan nila, at maramdaman nila ang katotohanan sa pagganap ni Diamond Star, ng nag-iisang Diamond Star. Yeah. Puring-puri rin to the high heavens ang kalibre at igting ng nakatanging si Joshua Garcia. Yeah. Again, let me correct. Hindi po dapat na ipagkumpara ang igting ng acting ni Piolo at ni Joshua kasi magkaiba po ang mga katauhan nila. Yung katauhan po ni Joshua, yung mas may mas may Angst. mas may kinikimkim, Mm-mm. mas may galit na sinasaloob. Mm. Kaya nung pumutok, sabog na sabog. At alam niyo naman, si Joshua is something else. Parang talagang, in my book I think he is one of the better actors of this present generation. Ang hirap niyang tapatan. Meron din. Di ba? May But I mga think he's one of the better actors of this generation. I'm not saying he's the best, but he's one of the better. And ibang-iba rin yung dynamics nung katauhan ni Piolo. At marami rin na natutuwa na itong si JK at si Bel Mariano ay nakakasabay. At more movies and more experiences, mas lalo pang huhusay itong dalawang to. Yeah. Diba? Yun ang nakakatawa sa movie na ito, na talagang showcase ng acting, pero walang naglalamunan. Nagko-compliment. Walang nagpapayabangan, walang nagpapagalingan. Talagang niyakap nila yung mga katauhan na ginagampanan nila. And what a beautiful cast. At saka, can you imagine? It was just a simple story of a family na Nasa krisis. may trahedyang di ba? Nasa krisis. About to explode. Oo. And yet, it touched millions of hearts. And we also have to give credit Diba? to its director and its writer. Si Direk Cathy and director, di ba? I don't know who the screenplay writer is. Congratulations po sa inyo kasi kayo ang dahilan, yung director at yung writer. Kung wala yung sinulat mo at wala yung si Direk Cathy, hindi maaalalayan at hindi mahahabi ng maayos yung pelikulang napanood natin sa screen. Tsaka we have to make mention the stars. Oo. Di ba? Kasi sila din yung nagdala ng movie. Oo. Pero kasi before we even think of the stars, pasalamatan muna natin yung director, pasalamatan muna natin yung ideya ng writer na naisulat. At pasalamatan natin yung casting director kasi binigay kay na Maricel, kay Joshua, kay Piolo, kay Bel, kay JK. I don't even think they auditioned for it. Baka mamaya handpick talaga sila. Tsaka diba? Parang the role was parang tailor-made for Maricel. Parang nakita ko doon sa isang review na only Maricel can do it. Oo. Di ba? Only Maricel. Kasi merong daw yun merong combination of drama and comedy. Di ba? Kaya everyone nga say it's Maricel's best role to date. Although, of course, my favorite Maricel movie is Ikaw Palang Minahal. Ikaw Palang Minahal. And inagaw mo ang lahat Very sa akin. Very dramatic naman yun. Saka inagaw mo ang lahat sa akin. Pero ito, kasi yung... At iba yung iba yun dynamics nun. Iba yun. Carlitos, Reign of Films yun. So, iba to ngayon. Kaya nakakatuwa na nakikita mo na through the years, the Diamond Star is really evolving. Pagaling pa siya ng pagaling. Oo, tsaka hindi. Pahusay ng pahusay. Yung Diamond, laging kumikinang. Oo. Hindi nag-fade yung kinang. So, ang gustong gusto ko doon sa fact is that si Maricel, hindi natakot pagpakananay sa pelikula. Na, dito nga sa movie, kita mo parang halos wala siyang make-up. Parang nakapambahay lang. Glamorize siya. Oo, yun ang gusto ko kay Maricel. Pag naging nanay siya, nanay talaga. Wala nung mga... Hindi ka tulad ng iba? Oo, di ba? Like alam mo na. who? Ano kayo ko ng pakalan? Ano ko, Sharon, no? Ay!
Oh, ito na natin. Aray ko. Sharon yun ako, pero Sharon ba makikita mo glamorize na nanay in all her movies? Pero si ano deglamorize siya dun sa pasangkuan Hindi daigdig. pa siya nanay doon. Hindi mo nga nanay, Ah, pero ang point ko- napadeglamorize na siya. Ang point ko, nanay siya sa mudrasta, glamorosa. Oh, nanay siya doon sa, ikaw palang, ano ba yung pelikula ni Albert Martin? Glamorosa pa rin. Araw-araw ba nanay glamorosa? Araw-araw naka-makeup? Ganon? Oo. Nakita mo ba si Sharon naghihirap sa pelikula? Yung sa Yung sa, yung Crying Ladies. Of late, Crying Ladies, mukha lang siyang tomboy doon. Ay! Hindi naman siya aray mukhang ko. naghihirap Di ba doon. Crying Ladies sila, cry sa mga patay? Patay-patay. Ano ba, Oo. jubis-jubis niya doon? Aray ko. Oo. Diyos ko, nagsalitang di majubis, Ay, ako napapakatotoo ako. Ako kasi, pag fan mo ako, Oo. las lalo kong sasabihin sa'yo ang kamalian mo bilang Ay. artista. Hindi ako kagaya ng mga ibang fan na hosana ng hosana. Ay, Mali na tara. mali na ginagawa ng idol niya. Hosana pala ng hosana. May Kinora pang- Unar lang ang nagkakamali na pwede kong tanggapin. Tsaka si Vilma Santos. Kasi sila talaga po ang reyna ng showbiz. Pero si Sharon at si Maricel, pag nagmali, dapat pitikin, dapat parandam sa kanila, nagkakamali sila. May phone in question. Ano yon Mare? Gusto mo dumalaw sa Charat! Saan? My God! And on that note, this is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with me is my kumaring Ultra Baldita. Hi, this is Alex Brosas. Diyos ko, mga ano natin, mga private jokes na naglalabasan. Ito po ang Nakiti Show. Toriana Talakayan Showbiz Edition.